sumusuntok-suntok si JM at tila binubuhos ang galit sa hangin. Nag-alala tuloy ang fans sa tunay na kalagayan ng aktor. Mula sa pagiging isa sa pinakamalaking young stars ng kanyang henerasyon, biglang bumagsak ang lahat para kay JM De Guzman. Dumaan siya sa matinding depression, nalulong sa droga, 2 beses nag-rehab at umabot sa puntong inakala ng marami na laos na siya at tapos na ang kanyang career. Pero paano nga ba umabot sa ganoong punto ang isang aktor na minsang nasa rurok ng kasikatan? Si JM De Guzman o Juan Miguel Gob De Guzman ay ipinanganak noong September 9, 1988 sa Manila. Bata pa lang, nagsimula na siya sa commercials at naging bahagi ng Ang TV2. Nag-aral siya sa Lourdes School of Quezon City at UP Diliman kung saan hinasa niya ang kanyang acting sa Dulaang UP. Noong 2011, sumikat siya ng husto sa Mula sa Puso at Angelito, batang ama na nagluklok sa kanya bilang isa sa mga promising young stars noon. Sa panahong iyon, tila nasa kanya na ang lahat: teleserye, pelikula, endorsements at sunod-sunod na oportunidad. Pero habang tumataas ang kanyang kasikatan, may personal na problemang unti-unting lumalaki sa likod ng kamera. Dito nagsimulang bumagsak ang lahat. Inamin ni JM na nalulung siya sa illegal na droga, na naging paraan niya noon para takasan ang personal na problema, mababang self-esteem at pressure ng showbiz. Habang sumisikat siya, lalo namang lumala ang kanyang pinagdadaanan. Noong 2013, bigla siyang nawala sa showbiz at pumasok sa rehabilitation. Umabot ng humigit kumulang 17 months ang kanyang unang rehab, kaya naputol ang mabilis na pag-angat ng kanyang career. Sa isang iglap, napalitan ng kontrobersya ang dating spotlight kay JM. Pagkatapos ng rehabilitation, sinubukan niyang bumalik sa industriya at tila naging matagumpay ang kanyang comeback. Isa sa pinakamalaking proyekto niya pagkatapos noon ay ang That Thing Called Tadhana kasama si Angelica Panganiban. Gumanap siya bilang Anthony at naging malaking hit ang pelikula. Muling pinag-usapan si JM at tila bumalik ang kanyang career momentum. Pero hindi pala doon matatapos ang problema. Noong 2015, muli siyang nagkaroon ng problema at nag-relapse. Muli siyang nawala sa showbiz at kinailangan niyang sumailalim sa rehabilitation. Mas naging mabigat ang epekto nito sa kanyang career at personal na buhay. May mga proyekto siyang hindi natuloy, nawala ang momentum niya at nagsimulang magtanong ang publiko kung makakabalik pa ba siya. Kasabay nito, naging bukas si JM tungkol sa kanyang depression, anxiety at panic attacks. Humingi siya ng tulong at hinarap ang mga problemang nasa likod ng kanyang addiction. Kaya ang recovery niya ay hindi lang tungkol sa pagtigil sa droga, kundi sa pagbabago ng kanyang buhay. Sa kanyang second rehabilitation, mas mahaba ang naging proseso. Kalaunan, natapos niya ang rehabilitation program noong 2018. Habang nasa loob siya ng rehab, dumating siya sa puntong inakala niyang baka tapos na ang kanyang career. May mga bagong artista nang sumikat at may mga proyektong napunta na sa ibang aktor. Pero dumating ang isang bagong pagkakataon. Noong 2018, nabigyan siya ng comeback project na Araw-Gabi kasama si Barbie Imperial. At dito nagsimulang mabuo muli ang kanyang career. Pero hindi lamang career ang naging controversial sa buhay ni JM. Pati ang kanyang love life ay naging laman ng mga headline. Isa sa pinakamalaking kontrobersya sa buhay ni JM De Guzman ay ang relasyon niya kay Jessie Mendiola. Noon, isa sila sa mga pinag-uusapang young celebrity couples. Pero sa likod ng kasikatan, unti-unting gumuho ang kanilang relasyon. Naghiwalay sila noong 2013, nagkabalikan noong 2015, pero ilang buwan lang ang lumipas ay muli silang naghiwalay. At mas naging kontrobersyal ito dahil kasabay ng kanilang breakup ang pagbagsak ni JM at ang kanyang relapse. May mga taong agad na itinuro si Jessie bilang dahilan ng kanyang problema, pero mismong si JM ang naglinaw, hindi si Jessie ang dahilan ng kanyang addiction. Ang kanyang sariling personal struggles at mga desisyon ang naging malaking bahagi ng kanyang pagbagsak. Sa huli, natapos ang kanilang relasyon habang patuloy na hinaharap ni JM ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Kaya ang kwento nila ay hindi lang tungkol sa isang breakup. Ito ay tungkol sa pag-ibig na nasubok ng addiction, mental health, career pressure at isang buhay na unti-unting nawawala sa kontrol. Pagkatapos ng rehabilitation, naging malapit si JM De Guzman kay Barbie Imperial
nang magtambal sila sa araw-gabi. Malakas ang chemistry nila sa screen hanggang sa naging personal din ang kanilang closeness. Pero hindi naging madali ang naging kwento nila. Ayon kay JM, sinubukan niyang ligawan si Barbie pero hindi nag-workout ang kanilang relasyon. Mas naging kapansin-pansin ang naging pahayag ni Barbie nang sabihin niyang, "Siguro hindi talaga kami meant." Sa kabila ng naging closeness nila, tila hindi talaga sila nagkatuluyan. Naging mas komplikado rin ang sitwasyon dahil kakagaling pa lamang ni JM sa rehabilitation at pareho silang may kanya-kanyang career at personal na pinagdadaanan. Kaya sa huli, nauwi sa hiwalayan ang kanilang namumuong relasyon. Ang dati na magkatambal na kinakikiligan sa araw-gabi, nauwi rin sa isang relasyon na hindi nagtagal. Isa na namang kontrobersyal na chapter sa love life ni JM De Guzman. Kaya kung susumahin, hindi simpleng breakup lang ang pinagdaanan ni JM. Sa relasyon niya kay Jessie Mendiola, kasabay ng kanilang problema ang personal crisis ni JM. Sa relasyon naman niya kay Barbie Imperial, dumating ito sa panahong pareho silang may sariling pinagdadaanan at career priorities. At habang inaayos niya ang kanyang personal na buhay, malaki rin ang naging pagbabago sa kanyang career. Kung dati ay halos sunod-sunod ang malalaking proyekto at isa siya sa pinakasikat na young leading men, ngayon ay mas kaunti na ang kanyang nakukuhang mainstream projects kumpara sa kanyang kasikatan noong early 2010s. Dahil dito, may mga dati na fans at netizens na nagsasabing laos na raw si JM De Guzman. May ilan ding nagsasabing hindi na niya nabalik ang dating level ng kasikatan niya. Pero kahit hindi na kasing ingay ng kanyang career noon, hindi ibig sabihin na nawala na ang kanyang kakayahan. Sa mga role tulad ng Linlang at iba pang mas mature na proyekto, ipinakita niyang kaya pa rin niyang magbigay ng matinding performance. Kaya ang tanong na ngayon ay hindi lang kung laos na ba siya, kundi kung kaya pa ba niyang magkaroon ng panibagong malaking comeback at muling makuha ang dating atensyon ng publiko. Pero syempre, hindi nawala ang mga bashers. May mga taong hanggang ngayon ay binabalik ang kanyang nakaraan. May mga gumagamit ng dating addiction laban sa kanya at may mga nagsasabing nasayang ang kanyang potential. May ilan ding naniniwala na hindi na niya maibabalik ang dating level ng kasikatan niya. Pero may isang bagay na hindi na maikakaila, nakabalik si JM De Guzman. Matapos ang mga taon na nawala siya sa showbiz, 2 rehabilitation at napakaraming kontrobersya, muli siyang humarap sa kamera at nagsimulang buuin ang kanyang career. Pero hindi lang career ang nagbago sa buhay ni JM. Dumating din si Donalyn Bartolome. Naging matunog ang relasyon nila sa social media, pero kasabay ng atensyon ay ang sunod-sunod na bashers. May mga nagsabing scripted lang daw ang relasyon nila, may nagsabing para lang sa views, at may ilan pang patuloy na ginagamit ang nakaraan ni JM laban sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ingay, hindi nila hinayaang ang opinyon ng ibang tao ang magdikta sa relasyon nila. At dito naging mas interesting ang kwento ni JM. Mula sa kasikatan, addiction, rehabilitation, heartbreak at pambabatikos, muli siyang bumangon at bumalik sa harap ng kamera. Hindi perpekto ang kanyang naging journey at hindi mabubura ang kanyang mga pagkakamali. Pero pinatunayan niyang ang pagbagsak ay hindi kailangang maging katapusan ng isang tao.